Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis, at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nangako ang Philippine National Police na magbibigay ng tulong at suporta sa mga naiwang pamilya ng 2 pulis na nasawi sa isinagawang operasyon sa lalawigan ng Palawan. Ang buong detalye ng report mula kay Patrol Woman Sari Bernales. Ako ang Philippine National Police ng buong suporta sa pamilya ng 2 pulis na nasawi sa engkwentro sa Puerto Princesa City, Palawan noong Biyernes Santo. Kinilala ang mga biktima na sina Ryan Chris Cabanya at Jason Fernandez na kapwang nakatalaga sa Puerto Princesa City Police Station 2. Ayon sa PNP, kabilang sa ibibigay na tulong ang mga benepisyo at iba pang assistance para sa kanilang mga naiwang pamilya bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo sa serbisyo. Maraming salamat, Patrol Woman Bernales. Pinayuhan ng Philippine National Police ang mga aplikante ngayong taon na tiyaking kumpleto at maayos ang kanilang dokumento upang maiwasan ang aberya sa aplikasyon. Ibabalita yan ni Police Chief Master Sergeant Mauricio Ruiz. Pagkakataon at aarangkada na naman ng PNP Recruitment 2026, sir. Ano po ang mabisang payo nyo sa ating mga police applicants na gustong tahakin ang serbisyo publiko, sir? Okay, sa mga aplikante natin sa baba, ang lang importante is ayusin nila yung mga qualifications nila, eligibilities nila, para kung sakali man hindi sila magka-problema sa kanilang mga applications. Okay, yun ang isang pinaka-importante, no? Lahat sana ng kanilang mga documents, gaya ng mga nabanggit mo, ay dapat authenticated lahat yan. At saka dapat original yan kung saan man agency galing yung kanilang mga documents. Kasi mahirapan sila pag yung mga documents nila ay hindi authenticated or hindi original, tapos isa-submit nila sa atin. Kasi nagkakaroon tayo ng, ng document validation. Ito, tinatawagan din natin lahat yung kung saan galing mga documents nila. Then, bine-verify natin kung authentic ba yung kanilang kinuhang mga documents or mga original. Yun ang kailangan nilang i-prepare sa mga documentary requirements. Sir, meron na po ba tayong tentative date o exact date regarding sa BMI o Body Mass Index, sir? Actually, yung sa BMI nila is naka-schedule na pa yan this coming April. Mga second week or third week of April. Sabay-sabay na lahat yan sa BMI, yung regular natin at saka yung attrition. So, pagdating naman sa BMI, dapat they should be physically qualified sa kanilang BMI. Kasi kailangan nilang i-meet yung standard natin for the body mass index. Na yung BMI natin is from 18.5 to 26.5.
Pag sumobra na po doon, ay bagsak po sila sa BMI. Same- Pag kumulang naman, bagsak din sila sa BMI. Same din ba yun, sir, sa lalaki at babae, yung BMI, o magkaiba? Parehas lang yan. Parehas lang ang BMI ng babae at saka sa lalaki. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang. Maraming salamat Police Chief Master Sergeant Ruiz. Pinaigting ng PNP katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang Safer Cities Initiative upang mapahusay ang seguridad sa mga lungsod. Magbabalita dyan si Patrolwoman Sari Bernales. Isang press briefing na ginanap ngayong araw, ika-6 ng Abril, sa Bureau of Fire Protection National Headquarters sa Quezon City, formal na inilunsad ang Safer Cities Initiative na pinangunahan ni DILG Secretary John Vic Remulla kasama sina Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr., Director ng Directorate for Operations, Police Brigadier General Rogelio P. Peñones, NCRPO Regional Director, Police Major General Anthony A. Abirin, gayon din ang mga District Directors ng NCRPO, PNP PIO at mga PIO ng NCRPO districts. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas ang publiko sa lahat ng oras, bumuo ang PNP ng isang Integrated Anti-Criminality Campaign Plan upang higit pang paigtingin ang presensya ng kapulisan sa mga komunidad. Ang programang ito, na unang ipinatupad sa Metro Manila bago palawakin sa iba pang urban center sa bansa, ay naglalayong mapababa ang kriminalidad. Bilang pangunahing hakbang, nagtalaga ang pulisya ng 1 hanggang 2 pulis at mga police assistance desk sa lahat ng pampublikong paaralan tuwing oras ng klase. Dinoble at triniple rin ng NCRPO ang bilang ng mga ide-deploy nitong tauhan, kabilang ang mga mobile forces sa mga transportation hubs tulad ng LRT, MRT at PITX. Gayon din sa mga simbahan at tourist spots, katuwang ang mga barangay at volunteer groups. Samantala, aktibo ring nakipagtulungan ng Department of Public Works and Highways at mga local government units upang magsagawa ng road clearing operations at matiyak na malinis at ligtas ang mga kalsada. Upang masugpo ang maliit na krimen at mapanatili ang kaayusan sa mga komunidad, mahigpit ding ipinatutupad ng pulisya ang iba't ibang lokal na ordinansa. Determinado ang PNP na huliin ang mga lalabag sa mga ordinansang may kinalaman sa pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar. Gayon din ang mga lumalabag sa iba pang kautosang lokal. Pinagbabawalan na rin ang mga kalalakihan na maglakad sa lansangan ng walang suot na pangitaas. Aktibo ring nagpapatrolya ang mga otoridad upang ipatupad ang 10 p.m. curfew para sa mga menor de edad. Pati na rin ang pagbawal sa paggamit ng videoke lampas alas 10 ng gabi bilang paggalang sa mga nagpapahinga. Higit pa rito, nagsasagawa ang kapulisan ng intensified police patrols sa mga kilalang gimikan sa lungsod upang agad na maaresto ang mga naghahanap ng gulo. Isang hakbang na patuloy na nag-aambag sa pagbaba ng mga insidente ng krimen sa mga binabantayang lugar. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Arestado ang 10 individual matapos maaktuhan ng mga otoridad sa isang iligal na sabong sa Barangay Avancenia, Mulo, Iloilo City noong Biyernes Santo. Yan ang balitang aking tinutukan. Individual ang naaresto sa isinagawang anti-illegal gambling operation sa Barangay Avancenia, Mulo noong Semana Santa. Ayon sa Iloilo City Police Office, naaktuhan ang mga sospek habang aktual na nagsasagawa ng illegal na sabong na kilala bilang pauwak. Agad silang dinakip ng mga operatiba sa isinagawang raid. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang mga sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa illegal gambling law. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad laban sa pagsasagawa ng illegal na sugal. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Naging ligtas at maayos ang Semana Santa sa Isabela ayon sa kapulisan sa pangunguna ng Isabela Police Provincial Office. Magbabalita dyan si Patrolwoman Maria Senyora Agboya. Pinaigting na seguridad ng Isabela PNP, naging ligtas, maayos at mapayapa ang kabuang paggunita ng Semana Santa ngayong taon sa lalawigan ng Isabela matapos ang ilang araw na pagpapaigting ng public safety operations na isinagawa ng Isabela Police Provincial Office. Sa pangunguna ni Police Colonel Manuel B. Bringas, Provincial Director ng Isabela PPO, nag-deploy ng sapat na bilang ng mga kapulisan sa mga simbahan, pangunahing lansangan, terminal at mga lugar pasyalan upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa panahon ng mahal na araw. Nagsagawa rin ng Police Assistance Desk, foot at mobile patrols at mahigpit na koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang maiwasan ang anumang uri ng krimen at sakuna. Ayon kay Police Colonel Bringas, aniya, lubos kong pinupuri ang dedikasyon at sakripisyo ng bawat miyembro ng Isabela PPO na walang sawang naglingkod upang matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa buong Semana Santa. Ang matagumpay na resulta ng ating operasyon ay bunga ng ating pagkakaisa, kahandaan at pakikipagtulungan ng komunidad. Patuloy po nating panatilihin ang pagiging mapagmatsyag at responsableng mamamayan upang mapanatili ang kapayapaan sa ating lalawigan. Sa huli, muling pinagtitibay ng Isabela Police Provincial Office ang kanilang paninindigan sa pagsisilbi at pagprotekta sa mamamayan. Ito po si Patrolwoman Maria Senyora Jimenez Agbuya mula sa Isabela Police Provincial Office. Nag-uulat para sa bagong PNP, para sa bagong Pilipinas na may serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Agbuya. Matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng pulisya ang ilang most wanted persons sa Davao City sa ilalim ng pinaigting na kampanya ng Oplan Igmat. Yan ang balitang aking tinutukan. Pinaigting na operasyon ng Police Station 1, Santa Ana, sa pamumuno ni Police Major Richen M. Lagnayo, matagumpay na naaresto ang ilang most wanted persons sa isinagawang manhunt operations. Dalawa sa mga sospek ang naaresto habang tangkang umalis ng lungsod sa kasagsagan ng Semana Santa. Si alias Yanyan ay naaresto sa Santa Ana Wharf dahil sa kasong illegal gambling, habang si alias Gigi ay nadakip sa Gaisano Mall Van Terminal kaugnay ng kasong illegal drug. Samantala, dalawa pang wanted persons na may kasong murder at robbery ang nahuli rin sa hiwalay na operasyon sa tulong ng koordinasyon, surveillance at impormasyon mula sa publiko. Patunay na ang mga operasyong ito ay patuloy na pagbabantay ng kapulisan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod, lalo na ngayong Semana Santa. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays at i-follow kami sa Twitter account para sa real-time updates at Facebook accounts ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino, magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.